napakarami ko pong message na natatanggap regarding sa mga cheating, unhappy relationship, unhappy marriages, na mga nangangailangan ng mentally and emotional help. Hindi na masaya, pero nasa relationship pa rin. Wala nang pagmamahalan, pero nasa relationship pa rin. Feeling miserable, feeling ungrateful dahil nga hindi na sila masaya doon sa relasyon nila. May mga dahilan pong nakapaloob dyan. Bakit pinipili natin na mag-stay pa rin sa marriage or sa relationship kahit na nagiging miserable na yung buhay natin? Number 1 dyan is money. Yes po, yan po ang pangunahing dahilan kung bakit pinipili natin na magstay pa rin sa pagsasama, ang pera. Number 1, wala naman sa atin, divorce. Number 2, may annulment man, pero napakamahal. Or hatian sa pera, hatian sa custody ng mga bata. Yan yung madalas na mga scenario. Minsan, kukumuha ka pa ng abogado mo para ayusin ang lahat ng mga legality and paper documents na involved sa inyong mag-asawa. Another gastos na naman. So, mas pinipili na lang nilang manahimik or magstay doon sa unhappy marriage dahil nga isang katerba yung susuungin mong problema financially kapag ka itinuloy mo to. Or minsan naman, hindi kaya mag-provide nung isa para sa sarili niya or para dun sa mga anak niya, kaya mas pinipili na lang nila na magsama at isang tabi na lang yung problema. Pangalawang dahilan, children. Yes, ito po yung kadalasang dahilan, especially sa mga kababaihan. Nagtitiis kadalasan ang isa dyan, mga palalaki man or mga pababae, na magstay sa marriage kahit na wala nang saya at wala nang pagmamahalan dahil ayaw nilang ma-experience ng mga anak nila, yung broken family, or baka maapektuhan yung behavior nila, magkaroon ng anxiety or depression, or baka masira yung pag-aaral. So, mas pinipili nilang magstay sa unhappy marriage kasi ayaw nilang maging vulnerable yung mga anak nila. Number 3, takot. Yes, karamihan din involved ito dahil may mga partner po na binabantaan sila minsan, binibigyan ka ng physical violence or emotional abuse, guguluhin kita kapag iniwan mo ko, yung mga bata, etc., etc., idadamay ko yan. So, may mga threat na ginagawa yung isa, kaya yung isa ay napipilitan na magstay sa relasyon. Or minsan naman, natatakot sila doon sa sasabihin ng mga kaibigan or nung family nila kapag nalaman na hiwalay na sila. Pang-apat, bukod sa fear, shame, kahihiyan, kaagad ang iniisip nila. Kung iiwanan nila ang taong ito, pagkatapos niyang maging proud, pagkatapos ng ipagsigawan ang lalaking ito or ang babaeng ito na sa kanya umiikot ang mundo ko, siya lang ang pinakamamahal ko sa lahat. Then at the end of the day, malalaman ng tao na hiwalay kayo. So ang gagawin mo dahil sa kahihiyan, paninindigan mo na magstay sa relationship. Kahit na miserable na yung buhay mo. Natatakot ka at ayaw mong tawagin kanila na failure. Baka kasi maapektuhan ang kumpiyansa sa'yo ng mga taong nakapaligid sa'yo. Last one, ikalima. Ito very common din to, no? Naniniwala ka na things will get better. The reason why, bakit pinipili natin na magstay sa bad relationship? Dahil iniisip natin yung mga magagandang ginawa niya noon. So kahit na niloko ka na niya ng paulit-ulit, na drag na ang pangalan mo, kabilang ang mga anak mo sa mga kahihiyan niya, pinipili mo pa rin na magstay sa relationship. Asa ka kasi na yung dahilan mo noon kung bakit mo siya minahal ay babalik uli yun ngayon. Everything will get better dahil hindi naman siya ganito noon. People change. We need to accept that. Maaring noon, mahal na mahal ka niya. Maaring noon, ikaw lang ang mundo niya. Pero noon yun, hindi yun ngayon. Kahit na may pinili na siyang iba, pinipilit mo pa rin na magstay sa kanya dahil nga iniisip mo, babalik din ang dati. While habang ginagawa niya yung enjoyment and happiness sa buhay niya, miserable naman ang buhay mo ngayon. Napakarami pong couple na nagsistay sa marriage nila dahil umaasa sila na things will get better. Then, hindi mo namamalayan, lumipas na pala ang 10 taon, lumipas na pala ang 20 years, wala pa rin nagbago. Ang katotohanan, ikaw lang naman ang umaasa. Siya, wala nang pakialam sa hope mo. So the question is, how long are you willing to wait? Maayos pa ba yung pagsasama ninyo?
Willing ba kayo pareho na bigyan ng time and effort na maayos uli ang marriage ninyo, ang relationship ninyo? So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan po ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!